Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is your Lady Boss Filter, Jessica, returning for another video. So for today's video, isasama ko kayo sa pagbili ng canvas. Yung ginagamit ko na canvas doon sa divider ko. So saan ko yun nabibili? Sa Divisoria. Isang roll lang bibilin ko dahil yun lang yung kasya dito sa pwede kong isakay dito sa sasakyan. So come and join me. So update ko kayo habang nagdadrive ako later. Hi guys, so nandito na ako sa Rojas Boulevard papuntang Divisoria. And habang nagdadrive ako, naisip ko na mag-share sa inyo about kung ano yung naiisip mo, yun yung nangyayari. About how law of attraction works sa buhay ko. Sa mga previous vlogs ko, sa mga previous videos ko, may mga ibang story na ako doon kung paano ko napatunayan na yung law of attraction works. And para sa akin, it is a gift from God. May isa akong story. Talagang nangyari to. Meron yung one time, ewan ko kung nabanggit ko na to sa previous vlogs ko or sa previous videos ko, na nung paglipat ko dito sa Manila, paglipat ko ng bahay, syempre wala akong bed. So naisip ko na okay lang naman kasi gumagamit ako ng mattress para higaan ko. Pero meron yung one time, may mga kasi may mga insect, may mga gumagapang crawling insects. So naisip ko sana, at saka yung yung flow ng air para sana okay yung pag-flow ng air. Si kuya nagbabike. Kasi nasa intersection ako, tapos papunta na ako. Siyempre, aarangkada na yung mga sasakyan. Tapos si kuya nagbabike, tumawid. Mabilis na yung mga sasakyan. So medyo binusinahan ko siya ng konti. Finger niya. Anyway, back to my story. Ayun na nga guys, kailangan ko ng bed. To cut the story short, lagi kong iniisip yung bed. Iniisip ko ba kung gagawa ako ng bed or bibili na lang ako. Siyempre iniisip ko, kaya ko naman gumawa ng bed. Kaya lang that time, wala pa akong masyadong mga tools ang gawa. Kaya medyo nag-aalangan pa ako na gumawa ng bed. So, few days passed. Merong nagpark na malaking truck doon sa tapat ng gate kung saan ako nakatira. Tapos kumatok yung mama. Sabi niya, meron daw siyang bentang bed. As in, nag-iisang bed yun. Baka daw gusto ko nang bilhin. So from 32,000, 32 or 36,000, 36 yata, oo. Nakalagay yung price. May tag price na 36,000. Sabi niya kahit half na lang. So 18. In-offer niya sa akin ng 18,000. Tapos tinitignan ko. Sabi ko, sige, tignan ko. Tapos tinitignan ko. And bago ko nakita yung bed na yun, naging specific pa ako doon sa kung ano man yung iniisip ko. Parang wish ko na kahit na 2 feet yung or 1 foot yung taas, ganyan. Tapos 1 foot pala. 1 foot yung paa niya. Tapos double size na bed. Kasi yung mattress ko is double size. So yun nga yung nasa loob ng truck. Yung kung ano man yung winish ko or yung hiniling ko or yung inisip ko na size ng bed.
Tapos, sabi niya, kunin ko na daw from 36,000 naging 18,000. Tapos, from 18,000 in-offer niya naging 9,000. Tapos, bumaba pa. In-offer niya ng 6,000, 5,000 hanggang sa binibigay niya na lang sa akin ng 3,500 yung bed na yon, para daw makauwi sila, panggastos nila pauwi. Ako naman, naging skeptical ako. Naisip ko na baka yung bed na yon is parang naisip ko baka nakaw, ganyan. Naging skeptical ako, which is mali. Kapag pala meron kang iniisip, meron kang hinihiling, huwag mong iisipin kung saan. Huwag kang magiging skeptical, huwag mong iisipin kung saan galing. Mas mag-lean towards ka sa positive side. Naisipin mo na binigay sa'yo yun ni God. Kaya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pang kanigahan. So that time, binigay sa akin yung bed pero naging skeptical ako. Kaya ang ginawa ko, tinanggihan ko. Is na meron na akong bed. So ayun guys, isa yung example para sa akin na kung ano man yung iniisip mo, madalas yun yung possible na mangyayari. Meron pa kayong mga ganong experience? Comment down below. Marami pa actually. Marami pa akong mga ganon na mga experience. So, sa mga naniniwala dyan sa law of attraction, law of assumption, mga ganyan, para sa akin totoo yun. And nasa sa atin lang kung maniniwala ba tayo or hindi. Basta ang paniniwala ko totoo yun, and it's a gift from God. Hindi lang natin alam mga tao kung paano natin gagamitin. So yun guys, the weather naman is okay. Medyo cloudy dito compared doon sa area ko. Kaya hindi masyadong mainit. Kaya okay lang naman. Actually, lahat ng mga suppliers ko, ano man yung pinagkukuhanan ko ngayon ng mga supplies ko. Siyempre, magsisimula yan sa thought, di ba? Sa iniisip mo. Tapos, mamamanifest mo. Parang, yung simple na gun staple. Una, iisip-isipin mo yan. Tapos, susunod, hahanapin mo. Di ba meron yung mga time na kahit na iniisip-isip mo, hindi mo naman talaga alam kung saan hahanapin. Tapos parang bibigyan ka na lang ng guidance or basta mapapadpad ka na lang sa kung saan-saan, tapos bigla mahahanap mo na yun. Yun ang belief ko ewan ko lang sa iba. Ewan ko lang sa inyo guys, pero yun ang paniniwala ko. And kanya-kanyang paniniwala yan, kanya-kanyang opinion. So, let's respect each other's opinion and beliefs. Nagugutom na ako. Actually, hindi pa ako kumain. Kanina, maghahanap sana ako ng drive-thru para makabili man lang ng food. Pero, too late. Too late na naisip ko na kaya nandito na ako sa may mismong highway. Wala nang mga drive-thru dito. Kaya, kakain na lang ako later. Inom muna ako ng water. So, yun guys. Medyo marami ng sasakyan. Kaya, mag-concentrate muna ako sa pagdadrive. Update ko kayo later. Okay? At marami ring truck sa paligid. Mas okay nang safe. Later. Nakuha ko na yung isang roll and paalis na ako.
sinakayan mula doon. Pinasok doon, tapos binaba ko lang yung backrest ng passenger seat. Dito sa Divisoria, sobrang daming sasakyan, sobrang daming tao. And kailangan dito swerte ka kapag nakahanap ka ng parking kung maaga kang dumating dito, makahanap ka ng parking sigurado. Pero pag mga 10, 11 ganyan, wala ka nang makikitang parking. Maswerte ka na lang kapag may umalis. Yan o, halos mga pay parking dito full na. And this area is sobrang traffic talaga. So guys, dahil crucial, mag-ano muna ako. Mag-concentrate muna ako sa pagdadrive. And update ko ulit kayo later. Ayan, yun yung isang roll. I'll see you guys later. So guys, nandito na ako sa may malapit sa Lucky Chinatown. Lucky China Mall pala. Pag nagpunta ka dito sa Divisoria, kailangan may baon ka dito na matinding patience, lalo na kapag nagda-drive ka. Although may mga times naman na medyo maluwag dito, pero most of the time, traffic. So dapat mahaba yung pasensya mo kasi ang daming mga park hazard sa tabi. And kapag naman pumunta ka dito nang hindi ka nag-drive, sobrang tagal naman ng biyahe. Parang buong araw babiyahe ka. So anong mas gugustuhin mo? Nga lang, pag wala kang car, wala kang sasakyan, wala kang choice, mag-commute ka. Ilang oras, na-try ko na yun ilang beses din. Magko-commute ako mula sa amin. As in, buong maghapon. Alis ako ng umaga, darating na ako magagabi na. At least kung may car, merong sasakyan, medyo mas napapadali yung biyahe. Di na paikot-ikot. Yun nga lang, mahaba dapat yung pasensya. So dahil paalis naman ako dito sa Divisoria, may dadaan lang ako dyan sa may Lacson, sa may Espanya, and then uwi na ako. Dahil nabili ka naman na yung tela, yung dapat kong bibilhin. After dun sa Espanya, uwi na ako. And mag-paint ako today ng gold. Tignan ko kung maisama ko kayo later sa pagpapaint ko ng gold para maipakita ko sa inyo kung paano naman ako nagpapaint ng gold. Anong mga gamit ko, anong gamit kong paint. Kasi yung paint na gold is acrylic yun. Wala akong nakitang enamel na gold. So, yun. I'll update you ulit later. Guys, nandito na ako sa may Quiapo. Pabalik na ako. Nabili ko na yung mga dapat kong bilhin dito sa Espanya. So, I'll update you later. Bye-bye.
nakabalik na ako kanina, nakauwi na ako. And hindi ako nakapag-paint today kasi bigla akong inantok. Sobrang init kanina at daming tao. Tapos total anong oras na, kaya gagawin ko na lang, bibili na rin lang ako ng paint. Meron kaming order na gold paint, gold panels. So dahil meron akong maliit na lata doon na isang gold, kulang yun kasi meron pa ulit nag-order, kaya bibili na lang ako. Bibili ako somewhere na malapit. So guys, yun. Time check, it's 4:56 na. Bilis ng oras, no? Lalo na kapag may ginagawa, talagang super bilis lang ng oras. Yun na nga. Pag marami kang ginagawa maghapon, mabilis lang lumipas yung oras. Gabi na naman. Sorry. Pero I'm grateful. I'm so thankful at every day is an amazing day. Sobrang grateful ko. And basta laban lang tayo. Laban lang everyday. God always provides. God is always there to provide. Kaya laban lang. Kahit ano mangyari. So yun nga, saan ako bumibili ng gold? Wala kasi ako nabibili na, wala pa ako nabili na Boys and All Davis na gold. Hindi ko maalala kung anong brand yung binibili ko. Basta binibili ko sa Ace Hardware ko lang yun nabibili. Itong acrylic paint na to. Acrylic siya, tapos hinahalo yung powder. Actually, trinay ko din naman na yung spray. Wala pa kasi akong, soon magkakaroon ako ng air compressor. Yun, mas mapapabilis siguro yung pag-paint ko. Kaya lang, yung lugar, kailangan talaga naka-designate yung bawat lugar. Place for carpentry, for painting, for upholstery, ganyan. Sa ngayon, wala pa tayo doon, pero alam ko, soon, pupunta rin tayo doon. So, abangan nyo lang. Next year, makikita nyo rin yung warehouse ko. Yung manufacturing area na talaga. Kung saan may hiwalay na carpentry area, tapos painting area, yung mga yan, upholstery area. Isa pa, makakabili rin tayo ng property, sarili nating property. Gusto ko dun sa Forbes Park. Siyempre, mangarap na. Kung mangarap ka na, taasan mo na. Libre lang mangarap. Kaya yun ang pinapangarap ko talaga. Yun ang gusto ko. Forbes Park property. House and lot sa Forbes Park. Rap na. Dito na yun. Sure ako. Anyway. Mag-drive muna ako. Update ko kayo later kapag nakauwi na ako. Malamang pag-uwi ko mamaya gabi na. Sana hindi pa. Pero rush hour na eh. Kaya sige, tignan na lang natin. Update ko ulit kayo later. Hi guys! Time check, it's 6:05.
na lahat ng dapat kong bilhin. So, it's time to go home. Let's go home.